So guys, magandang araw. It's me again, Kamutika TV. Hello guys, magandang araw. It's me again, Kamutika TV. Ayan, sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, subscribe na. Ayan guys, salamat sa support and shoutout sa lahat. And gusto ko shoutout to. Ayan, shoutout sa iyo, idol. And shoutout sa mga mandirigma dito sa Macau. Ayan, kaya nyo yan guys. Huwag kayo mawala ng pag-asa. Basta lagi lang darasal and sipagan nyo at kailangan din ng tiyaga siyempre. And wag lang mag-walk-in dapat mag-online din para marami kayong option. And sa Dropbox may mga tinuro naman ako technique paano kayo makakalamang dun sa iba. Ayan, dapat mas maganda guys yung may alam sa mas lamang ka pag may alam ka, diba? Wow! Mga tinuturo ko sa inyo guys, technique is mga based yan sa experience ko. And hindi yan based sa experience ng iba. Siyempre mas maganda yung ako mismo. Ako mismo yung makakaalam. Siyempre at para mapagtanggol ko rin siyempre, diba? Yung sarili ko. In case na magtanong sila. Diba? Pangit yung sa iba mo lang nakuha yung mga content mo, diba? Mas maganda ikaw mismo na experience. You guys, yung mga mag-i-exit, yung mga finish contract, ayan, mag-ano na kayo. Finish contract is 15 days lang. And after 15 days, it is kailangan nyo na mag-exit ng Thailand or saan nyo gusto mag-exit. Kasi pag gusto nyo pwede naman mag-extend pa. Yung 15 days na yun. Finish contract hindi tourist finish. Pag finish contract 15 days agad bibigay sa'yo ng migration. And kung gusto mo mag-extend is UV na yun. Kaya wag ka nang mag-extend. Mag-exit ka na lang ng Thailand or Pilipinas. Ayan, exit ka ng Thailand para hindi ka mahirapan pabalik. And Thailand, 1 month ka doon, dapat 1 month ka mawala na para pagbalik mo storage ka ulit, diba? 1 month. Kasi pag ginamit mo yung UV na 10 days, 50 days ka doon, tagal. Kaya wag nyong gagamitin. Exit na lang kayo doon kung wala naman kayo natin na trabaho. And then guys, dapat 2 months before or 1 month, pag mapifinish na kayo, is mag-apply na kayo para pag exit nyo dyan is may lilipatan na kayo. Unlike na kung kailan tapos na, saka na kayo maghahanap. Hindi na kaya yun. Ayan guys, for today's video, marami kasi nagtatanong and magkano daw ba ang placement dito sa Macau, diba? Magkano placement and magkano magagastos dito sa Macau. Ayan guys, for today's video and magkano ba placement. Yung placement guys dito is yung mga yung walang mag-apply kayo sa easy clean, walang placement dyan, pero mahirap makapasok dyan. Mag-online ka dyan, araw-arawin mo message, araw-arawin mo mag-send ka doon ng CV para ikaw yung priority. Hindi isang araw, isang beses lang. Hindi pwede yan. Dapat maraming beses. For example, umaga, 2, oras lang pagitan, send ka na naman. Ganun, hindi yung isang beses lang. Tapos magtataka kung bakit. Wala isang beses ka lang, hindi lang naman ikaw doon yung nagsisend Marami naman kayo niyan Buti kung ikaw lang, pwede yun. Isang beses ka lang mag-send, okay na yun. Pansin ka na. Pero kung marami kayo, kailangan mong madamihan din, di ba? Damihan mo rin yung send, hindi yung isa-isa lang. Naku po. Kaya magtaka. Di ba? Guys, damihan nyo yung send kasi kung isa lang is malabo yan. Diba? Malabo yan sa sabaw ng dinuguan yung mga ginagawa nyo. Isang beses lang isang araw. Nako, ang dami yung nagsisend dyan, hindi lang ikaw lang. Malabo yan. I mean is, may babayaran ka naman dyan sa Easy-Clean. I think, blue card lang, 100. MOP. Pero the rest is libre na, placement libre na. Malaki lang naman dito placement. Guys, yung kung mag-apply kayo sa mga agency ka, nag-apply, mura lang yung mga placement. Unlike sa may agent ka dyan, kasi may mga agent din ng mga agency, ang mahal. Kasi yung agent is kailangan lumamang sa doon sa placement. Dapat naman yung placement lang is kung magkano salary mo sa isang buwan, yun lang yung babayaran mo na placement. Diba? Pero kung may agent ka, naku po,
katakot-takot na placement babayaran mo kasi mas mataas pa yung singil niya sa ano sa agency. Example, agencies. Ito, 7.5 lang naman sahod mo sa isang buwan. And then, dahil sa nag-agent ka, tamad ka mag-apply ng mag-isa, ayaw mo na mga mahirapan, gagawin yan is abot ng 20, 18, ganun. 18. Eh, di ba, ang laki ng, ang laki ng, sa agent, 18 or sabihin natin, 22, 20, ako, kawawa ka. Kaya, kung mag-apply ka, sa agency ka mag-apply, doon ka mismo. Kung pag may mag-alok sa'yo, huwag mong pansinin. Sabi mo, kaya ko naman di ba? Ganun gawin nyo, guys. And, depende kung saan ka mag-apply na trabaho. Walang dito walang fixed na placement. Tsaka walang resibo na hinihingi dito Ay, walang resibo na binibigay. Kaya huwag na kayo mag-expect na resibo. Dapat kung magbibigayan man, is doon mismo kayo sa agency. Huwag lang sa mga park. Yung mga may agent dito sa park yan, nagbibigayan sila. And hindi ka pa sure kung legit yun, di ba? Hindi mo nakita nakita mo lang yan dyan sa social media na nag-post. Nakita mo lang yan dyan sa Baykubo na nag-post ng trabaho. And then online lang din kayo nag-usap, di ba? Guys, huwag kayong magano dyan. Sinasabi ko sa inyo lagi na ganun, para sa inyo yan. And ayoko naman kayo na mapahamak dito. Kaya nga nandito ako para i-guide kayo. And sana naman isusundin nyo yung mga sinasabi ko is totoo yan. Totoong nangyayari yan dito. Hindi nyo lang kasi nakikita kasi bawal kasi yan bawal kasi reklamo yan, mga ganyan. Kaya malalakas loob nila kasi hindi ka pwede mag-complain yan. Example na scam ka, hindi ka pwede mag-complain doon sa police station kasi pauwiin ka nyan. Pwede niya i-deny yun yung mo doon, allegation, kasi dami lang naman kausap mo o pwede niya sabihin hindi ako yan, o may picture ba dyan, kaya ganun, malakas loob nila. Kaya ikaw, kung andito ka man sa Macau, mag-apply ka ng sarili mo. Hindi kung saan ka nagtitingin sa mga post na yan. Mag-apply ka sa agency. Ang daming agency ako dyan, in-upload sa playlist ko. Check nyo yung playlist ko, guys. Hanapin yung all agencies sa Macau. Ayan, nandyan na yan lahat ng mga agency. Puntahan mo araw-araw. Diba? Tapos yung CV nyo, ayusin nyo. Damihan yung experience. Hindi lang, guys, reminder lang yung mga trabaho nyo sa Pilipinas, huwag nyo nang ilagay dyan sa CV nyo. Example, bagger ka, promodizer, reception ka sa Pilipinas. Pwede lagyan, isingit mo na lang yung reception doon sa pinakababa. Ano pa ba? Mga staff ka sa office, huwag mo nang ilagay kasi hindi yan dito, hindi yan pwede dito sa sa Macau. Guys, marami akong na-encounter ng mga natin, subscriber na ganun yung sabi ko, mag-message sa akin, guys, i-follow nyo ako sa FB page ko, and then pwede nyo ka-message doon kung may mga katanungan kayo. Meron kasing sabi niya, idol, di pa ako nakahanap, and masipag naman ako, sabi niya, araw-araw naman ako sabi ko, baka may problema, marami ka bang experience? Sabi niya, marami, idol. Sabi ko, patingin ako ng CV mo. Yun, tinignan ko, puro sa Pilipinas, salesman, promodizer, staff, yung pasok lang dun yung niya yung dishwasher sabi ko, wag ka na magtaka, maglagay ka ng cleaner, kung ano man dyan, may narinig ka na may quota, ilagay mo agad sa CV mo, singit mo. Kasi sabi ko, pag ganyan, wala naman ditong, hindi ka pwede dito mag-apply sa matindahan kasi nga, kailangan magaling ka mag-Cantonese. Paano mo ibibenta yung tinitinda nyo kung English lang alam mo? Yung mga yan, mga incheck, hindi marunong mag-English yan. Kumbaga sa 100%, 1%, 0.1 lang yung marunong mag-English sa kanila. Paano mo ibibenta yan? Hindi kayo magkaintindihan. Wala kayong binta sa buong araw pag ikaw bantay. Kasi hindi kayo magkaintindihan Lipat yan ng ibang tindahan. Sayang. Kaya nga walang kinukuha dito. Yan mga bagger. May nakikita ka bang bagger dito sa sa grocery? Walang bagger sa Pilipinas lang yan. Walang ganoon. Kaya huwag kayong maglagay yung sa Pilipinas na mga trabaho nyo Huwag kayong maglagay. Promodizer. May mga promodizer ba dito? Mayroon. Mga incheck lang yung allowed kasi magagaling sila magsalita ng kanilang lingwahe. Hindi tayo pwede dyan. Pwede tayo maging andun lang tayo sa stock room.
taga-ayos lang, yun lang. Pero walang trabaho na stockman dito, stock girl dito, wala. Ayan, dito guys yung placement is magbibase yan sa kung saan ka nag-apply. Iba-iba yan, kahit parehas kayo cleaner. Example, may nag-apply sa isang cleaning agency, Pro Cleaning, tapos Isan, parehas cleaning company yan, cleaning agency, cleaner lang mga hawak nila, is magkaiba yung placement. Hindi porkit ay sa ano ko dapat pares naman tayo cleaner, hindi magkaiba yan guys. Magkaibang placement. Sa Isan guys is may kilala ko 10,000 yung placement niya. Sa Pro Cleaning naman may kilala ko 10,000 din. Di ba? Parehas lang, yung parehas lang. O kaya guys, tapos yung iba naman is may nakilala ko 22,000 sa restaurant lang. Yan na yun, sabi ko scam yan. 22 tapos sahod mo 7 lang. 7,000 MOP lang. Sino pinagluloko mo dyan? Sarili mo. Kaya guys, pag ganyan na placement na malalaki, i-withdraw nyo na. Wag nyo nang yan. Kasi ang laki niyan, kawawa ka. Saan ka maghagilap niyan ng 22,000 MOP? Magkano sa Pilipinas yan? Mga 100 plus na yan. Yan guys, yun lang yung pagkakalam ko. Kung mag-apply kayo dun sa agency, mas mura, dun mismo. Huwag kayong maglalapit dyan sa mga agent. Ha? Magsarili kayo, doon kayo mag-apply mismo sa agency. Para walang problema. Para hindi rin sumakit ulo mo. And legit yun. Talagang pag in-interview ka doon, walang bayad doon sa interview, walang line up. Pag may nag-alok sa'yo ng line up na yan, may bayad. Wala kalukuhan yan. Diba? Pinagluluko mo sarili mo. Yung interview dito, walang bayad, free. Mag-antay ka lang ng chat, message, tawag para sa interview. Libre yun. Wala kang babayaran kahit ba't ka pa magbabayad mag-uusap lang naman kayo. Diba? Yung mga papaline up dyan, may quota, nagpo-post dyan sa Baykubo, Macau. May quota, kailangan magpa-line up. Ay sir, kung hindi ka magbabayad ngayon, ibibigay na namin sa ibang quota. Di mo pang alam kung kung pumasa ka, ba't ibibigay sa ibang quota? Wala pang interview Malalaman lang sa yung quota pag na-interview ka. Na-interview tapos na ka ng employer, pumasa. Sa'yo na yung quota. Yun. Pero kung usap lang naman, wala pa naman nangyayari. Nag-post lang naman. Sir, kung hindi ka siyempre, ikaw naman tong atat na atat. Gusto ma-scam. Nagbigay ka agad kasi ayaw mo ibigay sa iba. Guys, pinagluloko lang kayo. Diba? Manood kayo sa mga scam ko dyan, sa mga upload ko. Para magkaroon kayo ng idea. Baka isa ka na rin dyan. Ayan, yun lang guys yung ko. And depende yan, wala pong amount na kung magkano yung placement na ganito. Diba? Walang amount. Walang may alam na kung magkano. Iba-iba yung placement. Diba? Kung sa agency, mas mura. Pag may agent ka, and may mga agent kasi yung ibang agency dito, and pag doon ka lumapit is mapapamahal ka. Times 3 yan. Kaya expected mo na yan. Huwag ka na magreklamo kung mahal placement. Kasi may sa'yo pasok dun pero kung ikaw lang, sarili mo, mas mura. Yan guys, hanapin nyo yung mga agency dyan na hindi kilala. Yun yung mabababa placement. Minsan nga wala lang placement di ba? Kasi binayaran na yan sila ng employer Yun guys, yun lang masishare ko, and sana naintindihan yung mga sinabi ko. And kung may mga answer and question kayo, question kayo pala. Ayan, comment lang. And online kayo yung mga nandito sa mga ganun guys. And sa mga gastos naman, magagastos, mura lang dito yung mga mura lang dito yung mga bilihin sa Macau. And wag nyo isipin yung gastos. Yung importante is isipin nyo makarating ng Macau, makalusot sa immigration dyan sa Pilipinas. Pag dumating ka na dito, wag ka na magproblema sa gastos. Napakamura dito yung mga bilihin. And basta, bahala na, maganda. Yan lang guys, thank you so much, I love you all.